Ito ba ay final decision na? Kasi magulo kong kausap eh. Ay, ako ba? O ikaw? Para may sasakyan na ako, si Watod. Mahal bagay sa'yo. Bagay? Oo. Ngayon ako makapag-drive ng CA17. Welcome back to another episode. Ito tayo ngayon sa base camp natin sa Nueva Vizcaya. Dapat mabiyahe tayo pero saka na muna. Mas kailangan ko ng pahinga. No. May bagyo na naman daw paparating guys! Eto na naman guys, may bagyo na naman tayong kakaharapin dito sa Nueva Vizcaya. Let's go! Tuwat! Aba! Mahal si Tuwat! Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa lugar natin. Bakit lagi tayo tinutuluyan lagi ng bagyo dito. Ang pati, kumain kasi ako ng hindi ko ano yun, alam ako nangangating mata. Ang pangalan ng bagyo, Bagyong Marce. At ayon sa Pag-asa, ay dito na naman sa up north ang daan ng bagyo. Isabela, Tugigaraw, yung mga nasabing lugar na yan, 1 oras at kalahati lang ang layo niyan dito sa atin sa Alitaptap Base Camp. Nakatingin ko sa'yo. Meron tayong hinihintay na bisita eh. At maliban sa masama ang panahon, meron pa akong ibang pinagkakaabalahan. Meron din akong trabaho talaga. Pero soon, luluwag din ang oras natin at may babalik na natin ang every other day upload. Sige. Saan ko nalagay? Dito. Oh, ayan, pagka bumuko sa, ayan oh. Oh, ayan, pwede naman pumasok ka, oh. Isip din, Wow. Ako pa. Last pag na nga yung isip ko kakaisip, mag-iisip pa ako. Oh. Yan. Salamat. Okay. Inaantay ko yung bisita natin. Wala ka sa bagyong papasok dito? Oo. Sa atin? Nag-aalala ako sa farm ko. Wait lang. Wow. Yung mga plantation ko. Sa mga gusto ng kalamansiya, marami po kami. Kumuha na lang kayo dito. Nagdilig ka pa kanina. Umulan din naman pala. Ayun guys, meron nila akong baka. Yun, mamayang gabi. Atin yan. Kumuha ka na ba ng kangkong? Yung kangkong ba kanina, ulam natin yan? Doon mo kinuha? Hindi. Maraming kangkong. Maraming kangkong. Kaso nagsunog dyan si tita eh. So, na-dry na yung mga kangkong. Hindi nga, ba't sila nagsusunog? Dapat nagpapaalam muna sila sa lupain ko. Oy, baka nakakalimutan mo, hindi natin lupa yan. Ay, di ba? Hanggang dito lang yung ate. Hanggang saan lang ba? Hanggang dito lang, hanggang sa labas, ano? Kalit lang pala ng bakura natin. Akala ko buong fish pond eh. Yung fish pond talaga, hindi ka karampot na parte, wala tayo dyan. Wala. Ang kapal mo. Doon pa rin siya huminto sa dating indo. Hindi niya alam kasi dito yung alitap-tap eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, salubungin mo na. Ang mga kaibigan natin kanina ko pa inaantay, dumating na. Baka akala ko nasaan tayo. Wait lang. Alam mo naman yung hakbang ko maliit. Ang bigat ng camera. Ay! Hello! Welcome back! Akala ko, lapit sa inyo. Overnight ka Abo, first time mo na? By night, pero hindi gabi. Bakit? Dito ka muna. Dito ka muna stay, overnight. Yun. Ayan, ay bro. Salungin ko daw kami dito. Kaya may parang buhayin. Kaya naman kita buhay, pwet nga lang. Welcome back to Luzon. Mustang Bagyo. Ito, Bagyo. May bagyo na naman. Umiwas kami sa Bagyo. Ngayon, meron na namang magkibagtabi. Kuya, huwag mo wakan. Traidor yan. Ha? Oo. Traidor yan? Oo, si Tuwad. Trader ka. Bro, bibenta ko na si Watod. Oo. Palit ko ng 17. Mahal, babayag ka. Bibenta na natin yan. Sikat si Watod. Ganito? Oo, ganito. Pwede, 100. Lako-lako. Ngayon lang ako makapag-drive ng CA17. Oo? Simula ng dumating si Watod, Oo. ngayon lang ako makapag-drive ng ibang ano. At dahil nga 2 araw at 1 gabi nating makakasama ang mga kaibigan nating galing Davao City, ay kailangan muna namin pumunta ng palengke para mamili ng mga lulutuin para sa 2 araw na magkakasama kami. Mahal bagay sa'yo. Bagay? Oo. Direkta na tayo bro ng Mindanao, Davao.
ikaw na bahala dito, Manong base camp pa. Oo, ka nang uwi. Balik na ako ng Mindanao. It's a wrong. Isa prank. Kala mo ah. Pero totoo, bagay ba to? Oo, bagay sa'yo. Bagay sa akin. Hindi, may plano naman tayo eh. Di ba ang usapan natin? Abangan, merong mawawala, pero merong papalit. Tara na. Tayo ng palengke. Mamamalengke tayo ng mga kung ano yung mga nakasanayang mga pagkain ba dito ng Nueva Vizcaya ba? Mga Vizcaya, ano? Pakinggan na rin siya kanina. Biskaya eh. Halika na! Akala niya Bisaya. Tayo magano, aircon. Mas matangkad eh. Siyempre naka-lift to eh, di ba bro? No? Maganda, mahal. Anong pakiramdam? Eh, alam mo na. Bigat nga lang, random ko yung bigat. Oo. Punong-puno to lahat sa likuran. Kaya nga, tapos 5 pa kayo. Loaded na to? Oo. Ay, 5 pa kayo, 4. Pero parang hindi siya, ano bro, parang hindi hirap yung makina. Oo. Yun ang kagandahan ng 17. May mga nagsasabi na kapag nasubukan ko daw i-drive ang DA17 na minivan, eh mag-iiba daw talaga ang pananaw ko sa DA64W natin. Pero testing lang naman. Wala namang masama kung susubukan natin i-drive muna itong monster minivan ni Dodong Laagan. Kaya ano, kulay White. white na ba? Oo, White na lang ba? Oo, white. Sige. Sundin mo naman ako. DE17 straight. Lagi ka na sinusunod? DA17W V. Bilang Captain Sid din. Ito yung V yun, di ba? Ito? Napakasarap i-drive. Tsaka yung pakiramdam ba na confident ka na aahon, no? Malakas. Loaded pa to. Oo nga. Okay, syempre, ninegosyo muna tayo. Kailangan kumita si Dodong Lagay ngayon. Makakuha ng unit dito ang customer kasi ang laki ng ginastos siya dito sa gasolina. May ano ka? May Komisyon. Komisyon. Ay, mag-komisyon ako. Dodong! Hoy, dapat may komisyon talaga yan. Kaya Random. mag-alok-alok muna ako ng ano, pang-komisyon tayo. Minivan kayo dyan! Kung si Mayor TV, sinasabi na huwag kayong bibili ng minivan, bumili kayo ng minivan! Pero bago mamalengke, ibibisitahin muna natin ang ating kaibigan dito na nagmamayari ng isang coffee shop na laundry shop din. Oh. Ang sarap bro, i-drive bro. Ang sarap. Yee. Kahit naman parang hindi ko ramdam na loaded yung sasakyan. Oo. Ang kagandahan dito bro, meron ito. Ito lagay ng mga gamit, no? Oo. Hindi na, punong-puno yan eh. Saan ba nilalagay ni Dodong yung parilya dito? Hanapin natin. Ano, laba? Ayaw maniwala ni kuya eh. Hesitant ka pa ha, na akala mo walang labahan dyan ha. Tara laba. Ayan. Good morning. Good afternoon bro. Dali mo na yan dyan at umorder ka ng kape. Wash your worries away. Baka ikaw may mga worries sa buhay. Ha? Sino dito ang walang worries sa buhay? Ikaw? Ikaw? Okay, isa na namang subscriber na nagdagdag sa atin sa pamamagitan ng sapilitang Ito pa ako, yan. Yan po. Yan po. Thank you po. Yan. Bestseller nila yan. Salamat. Ang sarap no? Itadali ko po ito kay Dodong. Bro Dodong, para sa ito. Salamat po. Salamat po. Ayan, sa mga gustong magpalaba at gusto rin magkape, tara laba. Dito yan sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Salamat. Okay po. Hi. Tuloy na tayo sa pag-testing ng sasakyan ni Dodong Laga. Huwag kang magtataka kung baka nakasabi kasi medyo mga mahihain yung mga gulay namin dito. Ang palengke namin dito sa Solano, Nueva Vizcaya, medyo maaga talaga nagsasara. Pero may mga area dito sa palengke na kahit na gabi na, may mabibili ka pa rin mga gulay-gulay. Ito na lang? Ito daing, labahita. Siyempre hindi po pwedeng mawala yung paborito naming tuyo, yung tinatawag na bulad sa Bisaya. Natatanggal yung ulo? Ay, ito. Ayan. Hindi ko kabisadong daan dito eh. Tuturo namin sa'yo. Sige. Prepare. Ang ating hapunan ay galonggong at mix-mix na gulay ng Nueva Vizcaya. Punong abala. Sukang paombong. Ipagluluto natin ng masarap na hapunan ng mga kaibigan natin from Davao City.
Kasi kapag tayo naman na pumupunta ng Davao City, sila naman ang nagluluto para sa amin. Lulits? Dong! Lulits lagi na. Lolits, ang suka ng... Matatanda. Bagay na bagay ito daw sa ano? Sa tuyo ba? Kalimutan Sa- namin magdala niya. Sa uga. Ay, may mabibilan daw dito eh. Alam mo kung saan mo mabibili to? Dito? Sa Matatanda. Ngayon ay sama-samang hapunan kasama ang mga kaibigan natin from Davao City. Let's go! Yay! Kaya mo lagi ya. Dito kami ngayon. Kaibigan namin si Boy, first time lang malakas. Kasama mo natin si Pokmaru. Nakita mo ba si Pokmaru? Hindi pa. Pakita mo maya, mahal. Oo. Para kayo magkapatid. Ang tawag dito ay mix-mix. Ding-ding. Ding-ding. Tapos meron tayo ditong adobo, bro. Galonggong. Sige, kaya na kayo. Request pa ito. Ay, may gusto ng bagoong pa dito. Meron na. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na kahit na busy tayo at hindi pa natin magawang bumalik ng Davao City o sa Mindanao, ngayong gabi, kasama natin sa hapunan ang mga kaibigan nating hindi na rin talaga iba sa atin. Alam nyo, na miss din namin yung ganitong mga kaganapan dito sa Alitaptap Base Camp na magsama-sama ba yung mga magkakaibigan na kahit na malalayo yung agwat ng mga lugar ng mga ilang-ilang kaibigan namin, nagkakaroon kami ng chance na magsama-sama ba sa ganito. At syempre, susulitin natin yung ganong pagkakataon na minsan ay makabanding natin at makasama sila. Minsan kami yung pumupunta sa kanila, minsan or madalas sila naman ang dumadayo dito. Kaya kapag may mga ganong mga instances o pagkakataon, susulitin talaga namin yun. So dito sila Bro Dodong matutulog sa guest room namin sa kabilang kwarto. Ito yung itsura ng second floor ng Alitaptap Base Camp. Papasilip ko lang sa inyo itong area naman kung saan kami natutulog. At ito naman ang aking workstation na kung saan kapag andito ako sa Alitaptap Base Camp, dito ako nag-edit ng mga vlogs dito sa area na to. So napakasimple lang ng Alitaptap Base Camp. More on power stations kami dito, Bluetti power stations, solar panels. Ang source lang talaga ng kuryente namin dito, pinaka-kuryente namin, is yung pagre-recharge namin ng mga Bluettis namin, mga power stations, and the rest, yung mga ilaw sa labas at mga ilaw dito sa loob ay mga rechargeables yan at mga powered by solar energy. Mahaba ang gabi namin ngayon at mamaya ay bababa pa ako at makikipagkwentuhan pa ako sa kanila, magkukwentuhan pa yan hanggang anong oras pa inabutin. Kaya ituloy na natin yung kwento natin bukas. Magkita tayo bukas pagkagising. Tara bro, kape tayo. Ano, humahamog-hamog pa oh. Sobrang lamig dito oh. Oh! Kape na mga bro. Shout out sa lahat mga Dabawenyo, umaayong bungkag sa tanan. Diyan sa matatapang yung asawa. Nag-report ka na ba bro? Ayun ang ulam namin. Sobrang dami nang niluto naming ulam kagabi. Ininit na lang namin kinabukasan at nagdagdag ng konti. Kamusta ang gabi nyo? Ikaw? Kita ko namimilipig ka sa lamig oh. Balot na balot ka. Yung aso, Oh, tumatahol tapos nakatingin doon. Iwan ko. umilaw mata. Hindi ka nakatulog. Shout out Lolit Sinamak, ang suka ng mga sismosa. Tapo ko na to. Hi bro. Shout out mo si Normie, lagi nanonood din. Shout out kay Normie. Camping soon. Yan. Pero ang ganda ng farm nila, no? Sige na nga, magkukwento muna ako. Lagi po kami nanonood at looking forward kami na in time may bibisita kami dyan ni Dodong Lagan sa inyong farm. Keep it up, yung mga ganyang klaseng vlogs kasi ang sarap pa panoorin, no? Fishing tayo kahit wala pang tubig yung mo. Tupalo na lang yung tubig. Hindi, ginagawa kasi yung farm. Puti, blue. Oo, puti. Blue. Nagkakadiskusyon na kami dito bro. Ano bang magandang kulay? Saya kanya, puti, sa'yo blue. Oh. Ang kukunin nyo sasakyan, dalawang color, puti at saka blue. Isa lang ang kailangan, isa lang. O, isang sasakyan, pero dalawang color. Magkabilaan, para pantay-pantay kayong dalawa. Diba? Walang sisihan. Kita mo natatawa na nga lang si Dodong sa pinag-uusapan natin eh. Tanong mo kay Dodong. Two colors. Oh, 2 colors. Two colors na, pwede. Oh, sa LTO pwede. Oh, pwede nga. Sino ba sabing hindi? Ikaw, sabi mo kanina. Kaya nga. Tutol, taas baba.
Duplikara siguro yung color. Duplikara. Ito ba ay final decision na? Kasi magulo kong kausap eh. Ay, ako ba o ikaw? Ha? Ako. Never ako naging magulong kausap, mahal. Pag sinabi kong go, go. Ikaw ang magulo. Ako ay willing ng bitawan yung... Bitawan mo na! Para may sasakyan na ako, si Watot. Akin na. Hindi ko na kasi alam anong gagawin kasi sa ibang motor natin, sa totoo lang. Siguro kung inipon ko lahat, yung iba hindi ko pinakawalan, 8. So alam niyo yung feeling na lagyan ko muna ng magandang introduction tong itong pinag-uusapan natin pagdating sa mga motor. Kasi nung una kasi gusto ko nang mag-ipon ng napakaraming motor. Nasa puso ko talaga dahil iipunin ko yan. Para isang grahe na puro motor. Yung parang mala motodeck ba? Parang ganyan yung naisip ko dati. Tapos nung tumagal, nung dumadami, abay, the more na dumadami yung motor mo, lalo mong hindi nagagamit yung mga motor mo. At ang realidad na pag dumating na ang registration ng mga motor, kahit hindi mo ginagamit, kailangan mo pa i-register. Sa isang taon, 8 beses ka mag-register ng motor. Oo. Iba-ibang month pa yun. O iba-ibang month, sunod-sunod, so malaki. Sasakyan. Wala sasakyan. Dalawang sasakyan pa. Dalawa pa. Doon sa masakit sa ulo. So, doon tayo sa realidad na hindi ideal yung mag-ipon ng napakaraming motor. Kaya, may pinag-iisipan ako. Bibitawan ko na. Oo, bitawan na natin. Kasi in time magkakaroon, may V-Strom naman ako eh. In time naman magkakaroon naman ako ng ng motor kapag nasa na ako. Kulay asul. Ano na kasi Watot eh. Mahal. Di ba bro nagko-custom ka pa? O tinigilan mo na yung custom? Para sa'yo, gagawin niya. Custom na 4x4 na 4x2. hindi. Meron di ba may 4x4 na may choices ka kung 4x2 siya tapos i-activate mo. Part-time 4x4. Yun, may hilig pa naman ako sa part-time eh. Part-time 4x4. Hindi, yung part-time na 4x4 may choice ka kung kailan mo siya i-activate. Para mga Hilux ba ngayon? Benta mo na. Ganito na lang. Pagka kukunin agad yun mamaya pag sinabi ko yun. Kasi di ba, nandito si Watod. Yung project natin na magkakaroon tayo ng isang camper van sa Mindanao. Pwede ba na kapag nabuo na ni Bro Dodong yun, ay yung camper van na yun is yun na lang yung bahay ko sa Mindanao? Oo. Ayun naman talaga magiging bahay mo doon kasi gagala-gala ka naman doon. Ay, what if na lang kung hindi na tayo bibili ng camper van, pang camper van doon, o basic na van na lang bili natin kay Dodong. At yung iba, ay ibili na lang natin na maliit na lupa sa Mindanao, parang taga Mindanao na ako. Ako lang ha. Taga dito ka eh. Mahal, dapat yan, parehas natin pinag-uusapan. Hindi tayo pwedeng mag-ano ng basta-basta na naman. Ako sa bagay, no? Ano tayong dalawa eh. So, nag-decide na ako na bili ako ng lupa doon. Huwag ka nang uwi dito. Huwag kang pupunta ng Mindanao. Ay, hindi na. Doon ka, magsama kayo. Kala mo. Hindi. Nagbibiroon lang kami dito. Pero yun kasi ang topic namin dito eh. What if, kung worth it ba, makakabili din naman tayo in time nun. Pag nawala yun, papalitan mo. Africa Twin. Oh, naku, huwag na. Mamalan ka pa kami ni Dodong. Sana mag-enjoy kayong panonood sa amin na puro lang tayo kwentuhan. Kasi ito naman talaga ang mga normal na ginagawa namin kapag wala tayong biyahe. Oh, may minivan dito bro. Kulay itim mo. Pagkalat. Service on the road. Buong Pilipinas. Mobile mechanic. Ang ganda nung idea nila Dodong habang umiikot ng Pilipinas. Explain mo doon. Baka kasi mga gustong magpagawa along the way. Kasi saan ang daan nyo na bro? Pabalik? Pabalik nito na iba Isia, then Metro Manila, Valenzuela, then Quezon siguro, Paranaque, ganun. Ang ginagawa nila habang nag-iikot, nagre-repair sila ng mga minivans ninyo. Kaya kung sakali man na kayo ay dun sa linya ng mga dadaanan nila, pabikol kayo bro, Sunbro, no? And then Visayas, Patacloban, pabalik ng Mindanao, mag-message na agad kayo kay Dodong sa page. Pag ng power, okay lang sana kung hindi siya
naka-off-road, wala ma-load. Mas magaan ang arangkada, no? Kwentuhang minivan pa rin habang kami ni Dodong ay pupunta ng palengke para mamili ulit ng mga gulay kasi nabitin sila sa mga gulay kagabi. Konsepto ng pang overdone. Nag-draw ba? Mag-wheel. Oh. Gaya ng alak. Oh, naka-side owning din siya, oh. Custom yan. Grabe, laki. Impluwensya ng kaka-offroad, no? Dumadami na talaga ngayon kasi nga sarap mag-camping eh. PMS on the road, let's go. Napakasimple lang ng uulamin namin ngayon. Puro gulay lang. Lahat nag-crave lahat ng gulay eh. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya at lambing at ngiti. Oras ulit para magluto at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba lutuin ang isang dinengding ng mga Ilocano. Napakabilis lang nito. Paminta. Haluin muna at then pakuluin. Magpiprito rin tayo ng sangkatutak na talong. Lahat natin prito yun? Ano mo luto natin dito? Tapos unahin nyo lang yung matitigas pakuluan. And then pagkatapos nun, pag lumambot na yan, ilagay nyo na yung mga dahon ba. Pick one. Yan. Thank you mga bro ah. Opo. Bro. Doctor on the go. Let's go. Doktor. Ilagay nila doon. Kaya yung... Sarap naman yan. Tawag ito ay Ano? tuyo. Tuyo in Tagalog, in Ilonggo, uga, in Bisaya, bulad, Bulat. in Aklanon, ibis, in English, dried fish. Oh, wow. In Chinese, kong chiao, pang chiao, kong chi. Ang tawag yan? Ano ba yung tawag dito? Tuna with pako. Ang sarap kaya. Try nyo. First timers. Si Boy pina-addict dito. Ang mga call gikan sa Davao City. Dili sila diri sila karon nagkaon Mga bagagnaong. mga bagagnaw. alam ko yun. Kasi itong mga to ay na-miss na nila ang pagkaing gulay. Sa biyahe daw nila, ang lagi nilang kinakainan, syempre mga karinderya, manok, baboy ang kinakain. At dahil pa alis na sila Bro Dodong, eh ireregalo na natin sa kanila itong saling na to. Papadala na natin sa kanila sa Mindanao para kapag nag-iyaw-iyaw sila o nagsugba-sugba doon sa mga camping nila. Ay, nilagyan to ng ano, ay krudo. Walang crudo yan. Kahoy yan ng pine tree. Ngayon kung magpapasindi ka, ganito, sindihan mo yan, mabilis yan lumiyab. Hindi naman. Wala? Ano? Mangin. Hindi. Kung ano? Bye bro! At tulad ulit ng dati, kailangan muna magpaalam. Pansamantala at magkikita-kita rin naman kami ulit sa mga susunod na panahon. Bye bye! Ingat bro! Kulay white ha? Wag kulay blue. Blue! White! White! Bye 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 bye! Blue! White! Blue! Ban mo ba yun? Sa'yo na nga si Waton, di ba?